Ang ikapo na ibinibigay ng mga Hudyo, ng mga Israelita sa templo ay nahahati sa tatlong gastusin sa bayang Israel. Ang templo din ay mayroon din pong ginagawa na pamamaraan para maipakita sa kanilang mamamayan, sa kanilang mga kababayan na hindi nawawala ng halaga yung kanilang 10%. Ayon sa aking nabasa, yung ikapo na ibinibigay ng mga Hudyo at mga Israelita sa templo, meron pong tatlong pinaggugugulan. Meron pong tatlong pinagagastusan. Ngayon, itong tatlong pinagagastusan na ito, sa ating kapanahunan, hindi natin alam kung may umiiral pa o gumagana pang ganitong uri ng pagbabalik sa mga tao ng ikasampung bahaging ibinibigay nila doon sa templo, sa simbahan, sa fellowship o sa assemblyman. Alin yung tatlong pinaggugugulan? Ang ikapo na ibinibigay ng mga Hudyo, ng mga Israelita sa templo ay nahahati sa tatlong gastusin sa bayang Israel. Unang bahagi ay ginagamit sa mga gastusin sa templo. Pag sinasabing gastusin sa templo, kung may nasirang pader, saan kukunin yung pagpagawa ng pader? Doon sa ikapo at handog ng mga Israelita. Kapag mayroong mga gastusing pangailangan at pagkain na mga naglilingkod sa templo, saan kukunin yung gastusin? Doon sa mga handog at ikapo ng taong bayan. Tatandaan po natin, ang 12 lipi ni Israel, ang isa doon ay hindi binigyan ng lupain. Sino ang hindi binigyan ng lupain? Yung tribo ng Levites. Sapagkat ang tribo ng Levites, dahil wala silang mga lupain na sasakahin, wala silang pagkukunan ng kanilang kabuhayan, itatalaga nila ang kanilang buong buhay at angkan ang tribong ito ang mamamahala dun sa templo. Sino ang magbibigay ng gastusin? Sino ang magbibigay ng kanilang pangailangan? Yung 11 tribo na binigyan ng mga lupain at sakahan na may pangkabuhayan. So, yung ikaunang bahagi ng handog at ikapo ng bayang Israel ay ibinibigay sa templo para sa gastusin sa templo, sa pangailangan sa templo, pagkain ng mga naglilingkod sa templo, para sa mga Levites na naglilingkod at nagtalaga 100% ng kanilang buhay na paglilingkod sa templo at sa Diyos. So doon una na napupunta yung isang parte. Ang ikalawang parte naman ng ikapo ng taong bayan, ng bayang Israel at ng mga Hudyo ay inilalaan sa mga kapiestahan ng bayang Israel. Kung babasahin niyo po ang Biblia, ang bayang Israel ay napakaraming kapiestahan, halos buwan-buwan. Ang kanilang selebrasyon ng kapiestahan, minsan 1 linggo, minsan 2 linggo. Kung mayroong 2 linggong kapiestahan, saan kukunin ang gagastusin sa kapiestahan? Saan kukunin ang perang panggastos kung ganito kahaba ang kapiestahan? Saan kukunin ang perang paghanda sa mga pagkain na kakainin ng mga tao kapag napakahaba ng ganitong selebrasyon? Yan ay kinukuha nila doon sa ikapo ng bayang Israel. Kaya nga, kapag may kapiestahan, masaya ang buong bansa, masaya ang buong bayan, nakikipagsaya ang mga mamamayan. Bakit? Sapagkat naibabalik sa kanila yung ikapo na kanilang dinala sa templo sa pamamagitan ng mga kapiestahang ginagastusan, ginugugulan ng mga templo o mga nasa templo na namamahala, nangangasiwa ng kanilang ikapo. O, di ba? So, saan napupunta yung ikalawang bahagi ng kanilang mga ikapo? Para sa mga gastusin, pangangailangan sa kapiestahang isineselebrate ng bayang Israel. So meron pong ikatlong bahagi. Sabi natin kanina, ang ikapo ay nahahati sa 3 gastusin sa bayang Israel. Ang una ay sa mga pangangailangan sa templo. Pangalawa ay para sa mga kapiestahan ng bansang Israel. Pangatlo, ang ikatlong bahagi ng ikapo na dinadala ng taong bayan ng mga Israelita ng mga Hudyo sa templo ay idinidistribute, ibinibigay sa mga mahihirap na mamamayan ng bayang Israel. Kaya nga wala pong nagugutuman, walang naghihikahos, walang nahihirapan na bayang mamamayan ng Israel nung mga panahon na yon. Sapagkat kung wala silang kakayahan, wala silang kabuhayan, yung ikatlong bahagi
na ikapo ng taong bayan na mga may kaya at mayayaman ay naididistribute saan? Doon sa mga mahihirap na mamamayan ng bayang Israel. Na kumbaga sa panahon natin ngayon na madalas na binabanggit nasa laylayan ng gilid ng lipunan. Sino yung mga nasa laylayan ng gilid ng lipunan? Di yung mga nakatira sa bangketa, mga natutulog sa ilalim ng tulay, di ba? Mga natutulog sa kalsada. Walang nagugutuman ng mga panahon na yun sapagkat nasusuplayan, napoprovide yung mga pangailangan ng mga mahihirap na mamamayan ng bayang Israel. Kung siguro sa kapanahunan pa natin ngayon, maaaring binibigyan din ng kabuhayan yung mga mahihirap na yun. Tinutulungan, pinapahiram ng mga puhunan para makapagnegosyo. Diba? Para mabuhay din sila. So ano yung ikatlong bahagi na ikapo na dinadala, nakatumbas ng buwis na ibinibigay ng mamamayan sa gobyerno? Ibinibigay, itinutulong sa mga mahihirap na mamamayan ng bayang Israel. Saan ginugugol ang ikapo ng tao? Ang ikapo ng tao, ng mamamayan ng bayang Israel, ng mga Hudyo, ng mga Israelita ay nahahati sa tatlo. Una, sa temple needs, sa pangailangan sa templo. Pangalawa, sa mga festival expenses, sa mga gastusin sa panahon ng mga kapestahan. Hindi nila nililikom yan, hinihingi sa tao kasi meron nang ibinibigay ang taong bayan, ang mamamayan na ikapo, doon sila kumukuha. At yung ikatlo na bahagi ng ikapo ng mga taong bayan, ng mamamayan, ay itinutulong, inaayuda sa mga mahihirap na bayang mamamayan ng Israel. Yung tinatawag na poorest people in the land. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send your letters.